Alam mo ba kung naghahanap ka ng bagong smartphone ngayong 2024? Check mo itong bago ni Honor, itong Honor 200. Naka triple 50 megapixel studio level portrait camera na po siya. Naka dual OIS camera at hardcore portrait mode. Yung screen niya naman naka Honor iComfort display. Sa battery niya naman is 5200 silicon carbon battery with 100 watts wired Honor Supercharge. Ang processor naman na gamit niya is Snapdragon 7 Gen 3 at naka 12GB of RAM plus 512GB of internal memory. Bago natin pag-usapan ng kompleto yung mga specs at features niya, gusto ko lang sabihin sa iyo na pwede mo itong ma-avail through installment, hulugan po, through Skyro. Isang ID lang po yung requirements. Isang primary government ID lang po ang requirements at 20% down payment. Mamaya pag-uusapan natin kung paano kayo makapag-avail ng installment. Balik muna tayo dito kay Honor 200. Tatlong color yung available sa kanya. Moonlight white, black, saka yung emerald green. Manipis at magaan lang naman siya, kaya hindi ka mahirapan hawakan. Dagdagan pa ng maganda at elegant na design. In terms of camera, naka triple camera na po siya. 50 megapixel ang main camera, 50 megapixel sa telephoto camera at 12 megapixel sa wide at macro camera. At sa front camera naman, naka 50 megapixel din po siya. So, bali tatlong camera yung naka 50 megapixel sa kanya. Dalawa sa rear camera at isa naman sa front camera. Kaya tinawag siyang triple 50 megapixel studio level portrait camera. But wait, there's more. Hindi lang basta tinawag ni Honor na studio level portrait camera si Honor 200 dahil naka 50 megapixel ito. Dahil yung camera na ginagamit niya ay co-engineered by Studio Harcourt. Si Studio Harcourt lang naman ay isang sikat na photography studio sa Paris. Sumikat lang naman siya dahil sa high quality portrait photography. At naniniwala ako sa 90 years of expertise ni Studio Harcourt na mas ma-enhance ito yung camera capabilities ng Honor 200. At mapunta naman tayo sa screen niya. Yung size ng screen niya is 6.7 inch quad curved display. OLED na po yung screen na ginagamit niya, kaya sure akong ma-enjoy mo yung paggamit ng smartphone, lalo na kapag nanonood ka sa YouTube, Netflix, o kaya kapag naglalaro ka ng games. Kasi kapag OLED screen yung ginagamit, mas maganda yung color na napoprovide niya, mas realistic siya, kaya sure akong ma-enjoy mo yung paggamit ng smartphone dito. At maliban dyan, may tinatawag si Honor na Honor iComfort display. Si Honor kasi may pake siya sa mga user niya, sa mga user ng smartphone. So, kung papansin mo kasi, marami ngayong kabataan na nakasalamin agad kasi nga nasisira agad yung mata nila. At itong si Honor 200, meron siyang risk-free dimming display. So, ano yung nagagawa nun? So, si Honor 200, gumagamit siya ng very high frequency para maiwasan yung flickering o yung pag-flicker dun sa ilaw, dun sa backlight ng smartphone. Unconsciously, kapag gumagamit tayo ng smartphone, di natin napapansin yung flickering dun sa backlight niya. Pero, katagalan sa paggamit ng smartphone, ang epekto nito ay nagkakaroon siya ng eye strain or mabilis na mapapagod yung mata natin. At maliban dyan, meron si Honor 200 ng AI Circadian Night Display. So gamit ang AI, pinag-aaralan ng AI yung usage scenario ng paggamit mo ng smartphone. Tinatandaan ni AI kung anong oras ka madalas matulog at kapag malapit ka ng matulog, binabago niya na yung temperature yung temperature ng kulay dun sa screen display. So bakit binabago yung temperature ng kulay sa screen display mo? Ginagawa ng AI yon para mapataas yung melatonin sa katawan mo. Kasi kapag mas mataas yung melatonin, mas madali ka makatulog. Pag mababa yung melatonin sa katawan mo, mas mahihirapan ka makatulog. Kapag hirap ka makatulog, mapupuyat ka. Kapag napuyat ka, late ka magigising. Kapag na-late ka magising, malilate ka sa trabaho. Yung ibang features niya sa screen, kagaya ng dynamic dimming display at hardware level low blue light. Yung mga features na yan, sure ako magbe-benefits yung mata mo. Hindi na natin masyado i-discuss, basta sure ako makakatulong yan para hindi agad masira yung mata mo. So punta na tayo dun sa mas exciting na part, yung processor na ginagamit niya. So ang processor na gamit ni Honor 200 ay Snapdragon 7 Gen 3. Naka 4 nanometer na po ito. Mas matipid na siya sa battery, saka iwas lag na rin po. At kung usapang game performance, kung PUBG, COD, ML, NBA lang naman yung mga lalaroin mo, basic na po yan kay Snapdragon 7 Gen 3. Kahit taas mo yung graphics, kahit taas mo yung FPS, walang problema yan. Basta maganda yung connection mo, hindi maglalagyan, okay? Pero kapag Genshin Impact, madalas kahit gantong processor na
ang nire-recommend ko pa rin, low graphics lang. Alam mo kung bakit? Kapag low graphics lang, iwas lag, iwas din sa pag-init ng phone, at iwas na mabilis na malobat. So kapag matagal malobat, mas matagal yung paglalaro mo, mas may enjoy mo. Kung gusto mo maglaro ng Genshin Impact ng sobrang taas ang graphics, ng hindi naglalag, ibang smartphone yung i-recommend ko sa'yo. At expect mo nang mas mahal po yun. Pero kung yung mga nilalaro mo kasing level lang ng ML, PUBG, COD, NBA, o kaya mag-scatter ka lang, wala akong po problemahin dito. Basic na basic yan, hindi pagpapawisan yung smartphone mo. At mapunta naman tayo sa battery niya. Naka 5,200 mAh battery na po yan. Tapos 100 watts supercharge. Makunat na yung battery. Plus, sobrang bilis mag-charge. Siguro bago malowbat yan, isang araw din. Kung mga normal usage lang ng mga Facebook, TikTok, matagal bago malowbat yan. Tapos kapag mag-charge ka, sobrang bilis lang po. Isipin mo 100 watts, siguro from 0 to 100%, bago mag 25 minutes, full charge na yan eh. Ito yung isipin mo, charge mo yung phone mo, lowbat na lowbat, kumain ka, naligo, nag-toothbrush, pagbalik mo sa smartphone mo, full charge na. Kung papansinin mo, may mga ibang gamer na gumagamit ng cooling fan, or may mga nakikitang binebenta na cooling fan online. Dito kay Honor 200, hindi mo na kailangang bumili pa nun, hindi mo na kailangang gumamit pa nun. Alam mo kung bakit? Kasi meron na siyang sariling cooling system, may naka-built-in ng cooling system kay Honor 200. Kaya kapag naglalaro ka na matagal, hindi po siya iinit. Kasi kapag umiinit yung phone, yun din yung nagiging reason kaya naglalag, saka mabilis maubos yung battery. Pero dito kay Honor 200, hindi mo na po problemahin yan, okay? Dahil meron siyang sariling cooling system, kaya kapag nagcha-charge ka, may ibang phone ako kapag nagcha-charge, umiinit. Dito hindi mo na rin po problemahin yun kasi may sarili nga siyang cooling system. Ito yung tandaan mo hindi lahat ng smartphone may cooling system. At usapang gaming ulit, meron si Honor 200 na tinatawag na GPU Turbo X. So ano yung nagagawa nito? Ini-increase lang naman ito yung CPU performance para iwasan yung delay kapag tinatouch, iwas lag. Na-experience ko kasi yung dati kapag tinatouch ko yung skill ng hero ko, delay siya bago mag-cast. Pero dito, hindi ganon. Hindi siya madidelay dahil sa GPU Turbo X. Kahit yung PC image quality, kaya niya rin i-render yun. Kahit high FPS, kaya niyan ibigay sa'yo para ma-enjoy mo yung paglalaro. At syempre, dagdagan pa natin yan para lalong mas ma-enjoy mo yung paglalaro. Meron siyang tinatawag na dual stereo speaker. Ibig sabihin, dalawang speaker niya. May speaker na sa baba, sa speaker sa taas. So, kahit naglalaro ng games, nanonood ng movies, videos, mas may enjoy mo po. At yung volume niya hanggang 200%. Kaya kahit hindi ka gumamit ng earphone, mapapakinggan mo ng maayos yung audio sa pinapanood mo or kapag nakikinig ka ng music. So ayan lang muna ang pag-uusapan natin sa specs at features ng Honor 200 kasi ang ingay nung nagvi-video okay sa kapitbahay namin. Ang pag-uusapan na lang natin ay kung paano ka maka-avail ng installment ng hulugan through Skyro. So sino si Skyro or ano si Skyro? Siya yung kalaban ng Home Credit. Alam ko familiar kayo kay Home Credit at alam kong siya lang yung kilala nyo. So, madaling i-explain, kalaban siya ng Home Credit. Magka-competitor syempre. So, anong advantage kapag kay Skyro ka nag-apply? So, kung ikukumpara natin si Skyro sa ibang financing, maliban kay Home Credit, marami pang ibang financing dyan. So, kung ikukumpara natin si Skyro, mas mababa po kasi yung down payment kay Skyro. 20% down payment lang po. At saka mas mababa yung interest. At kapag kay Skyro, pwede ka mag-bundle ng dalawang smartphone. Mas mabilis po yung process sa amin. Counting details lang ng customer yung hinihingi namin. Isang ID lang yung requirements. Kung itatanong mo naman sa akin kung paano yung pagbabayad monthly, sobrang dali lang po. Pwedeng GCash, 7-Eleven, Bayad Center, Cebuana, at marami pang iba. Tuturo ko naman sa inyo kung paano yung pagbabayad. Kahit online banking, pwede rin naman po. Mas madali po yung process ng pag-apply kapag kay Skyro. Kahit mga temporary na national ID, yung black and white, yung may QR code, pwede na po natin i-process yun. Kailangan nyo lang ipalaminate. Kahit i-print nyo yung colored ID na galing sa online ni PhilSys, pwede po yun. Pwede natin gamiting requirements yun sa pag-apply kay Skyro. Kailangan nyo lang ipa-print sa PVC o kaya ipa-print nyo lang sa bond paper tapos ipalaminate. Pwede na natin i-process yun. Pwede nyo lang gamiting requirements po yun. Kahit expired na driver's license, pwede natin i-process. Basta pinarenew nyo na, nasa inyo na yung copy ng temporary ID ng driver's license. Pwede na natin i-process yan. Pwede na natin gamiting requirements. Isang ID lang po yung kailangan. Kahit passport, pwede na po kayo mag-apply. Kung gusto mong tulungan kita kung paano makapag-apply kay Skyro, comment nyo lang dyan sa comment section. Basta around Makati lang po kayo ha. Pwede nyo rin ako i-PM dyan sa FB page ko. Comment down below or PM nyo lang ako. Mabilis naman ako mag-reply. Kung hindi naman ako makapag-reply agad,
promise ko sa inyo magre-reply ako. Yun lang sa video ito, may part 2 pa ito. Peace out.